dahil nga walang pasok ngayong Monday, eto lang naman ang mga ginawa ko. Monday nga ngayon at wala ngang pasok ang mga estudyante dahil nga sa nationwide transport strike. Naisa lang ko na nga sa washing ito nga mga damit ni Sia dahil yung mga damit nga namin ay nalaban ko na noon Sabado at Linggo. At dahil nga may mga ulam pa nga kami tira dito nga sa rep, ito na nga lang ang uulamin namin ngayong tanghalian kaya naman pinaglalabas ko na. Kayo din ba mga mari, nag-uulit din ba kayo ng ulam? Hugas na nga din ako ng bigas dyan at naisa lang ko na nga rin dito sa kalan namin. At habang iniin-in pa nga yung sinaing ay pinaliguan ko na nga din ito nga si Sia. Terno short nga muna ang pinasuot ko kay Sia. Pero gusto nga nito ay nakadress kaso ang mga dress nga niya ay nilalabhan pa. Pagkatapos kong ang bihisan si Sia ay sinuklayan ko na rin siya. Maya-maya naman ay bigla nga sumulpot dito nga sa bahay si Denden. Ito nga yung anak ng pinsan ko at hinahanap nga niya ang ninang Alexa niya. Papaturo lang pala ng assignment ito ngang bata na to. Eto naman yung mga ulam na nilabas ko nga sa rep kanina at ininit ko na nga itong mga ito. Liban nga dito sa mga isda at sariwa pa ito kaya naman naipirito ko pa. Natapos na ngang magturoan ng assignment ito ngang magninang kaya naman eto nga si Ando ay nagpaalam na at uuwi na. Mababay pa nga dyan si Sia. Forward na nga tayo mga mari at oras na nga ng tanghalian kaya naman kumain na nga rin kami. At pasintabi na lang talaga sa itsura nga ng mukha ko dyan. At habang kumakain nga kami dyan, ay nagkwekwentuhan nga kami ng mga anak ko na kahit nga wala silang pasok ng Lunes at Martes ay hindi nga sila makakaligtas sa mga activity na bigay ng mga teacher nila. Akala yata nila ay porke nga walang pasok ay hayayay ang buhay nila dito sa bahay. At akala ko nga rin na makakatipid nga ako dahil nga hindi ko nga sila bibigyan ng baon ng 2 araw. Ang kaso nga ay akala ko lang pala yun. Eto pa namang mga anak ko ay napakahilig talaga mga kumain. 2 beses nga ako nakabili ng slice na tinapay dyan. Forward na nga tayo mga mare at pagkatapos ko nga kumain ay tapos ko na nga rin banlawan dito nga sa washing ito nga mga damit ni Sia. Kaya naman sa huling banlaw nga ay naglagay lang ako ng konting popcorn at na-dryer ko na rin ito. Pagkatapos ko nga lahat i-dryer yung mga damit ni Sia ay una ko muna nga sinampay yung tuwalya niya dito nga sa may labas. At pagkatapos nga isa-isa ko na nga rin to na i-hanger at dito ko na nga lang sa labas ito isasampay para naman kahit papano ay mainitan din nga ito. Fast forward na nga ulit tayo mga marit, nakaligo na nga ako nito. Kaligo ko nga, iniyaya ko na nga itong si Sia dito nga sa may kwarto namin at sabi ko nga ipatutulugin ko na siya. Inayos ko na nga yung mga una na gagamitin namin at pinahiga ko na nga rin siya. Pagkatapos nga ay padedidehin ko siya para nga matulog. Kaso nga mga mare ay bigla nga dumating itong mga anak ng pinsang ko at narinig nga ni Sia kaya naman hindi na nga siya nakatulog. Eto namang anak kong panganay ay nagutom nga at nagsangag nga ng kanin. Nagsangag nga niya ng kanin, ibinigyan niya nga itong mga kapatid niya at ito nga mga bisita namin na anak ng pinsan ko. Pati nga itong si Sia ay nakigulo na nga rin sa pagkain sa kanila. Hinayaan ko na nga lang muna maglaro siya kaya naman nung gabi ay sobrang aga nga niya nakatulog. At nasa samud pa talaga ang bata at nagpapakyut pa.